Ribs o tadyang ng mga tao ang mga buto sa dalawang sako na nakuha dito sa Taal Lake kahapon ayon sa Department of Justice. Sabi din ng PNP Forensic Group, may sinusuri na silang sample mula sa lawa na hinihinalang galing sa tao. Narito ang aking report. Makikita sa kuwang ito ang tila mabigat na bagay na iniaangat mula sa Taal Lake. Naroon mismo ang mga kawani ng PNP Scene of the Crime Operatives o SOCO. Isinaka ito sa bangka at saka dinala sa staging area. Pagdating, binuhat ang mga ito papunta sa sasakyan ng SOCO. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, 4 na sako ang nakuha. 2 ay may lamang mga buto at ang 2 ay puro pampabigat. May nahanap sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were also identified by Totoy. Ribs na. Yung tadyang na. Yung ribs ng tao nakita. Nakuha ang mga ito sa lugar na itinuro ng mga source na kinumpirma umano ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Yung nahanap sa quadrant na yon sa Taal Lake is a positive indication that he knew what he was talking about. Talagang graveyard to eh. It's actually the graveyard within the lake eh. Sa inilabas ng Philippine Coast Guard na kuha ng underwater ROV, makikita kung gaano katindi ang burak sa ilalim ng lawa. Sa kuha namang ito, malinaw na makikita ang isang tila sako. Makikita rin sa isang video kung paano nabubulabog ng ROV ang burak. Bahagi raw ito ng testing para malaman kung gaano dapat kataas ang drone mula sa lake bed para hindi nito mabulabog ang makapal na burak. Ayon sa PNP Forensic Group, 71 sample na ang kanilang nakukuha. 6 daw sa mga ito ang suspected human origin. Ang OIC ng DNA Laboratory Division, aminadong malaking hamon ang pag-extract ng DNA sa mga sample dahil sa pagkakababad sa tubig ng Taal Lake. Sa amin naman po, sa forensic group, regardless kung mahirap yan o wala yung posibilidad na wala kami makuha, i-examinin po namin yan. May mga pinahukay namang labik ng Department of Justice sa public cemetery sa Laurel, Batangas. Ayon sa sepulturero roon, galing daw ang mga labi sa Dakolo Funeral Services. Sabi ng manager ng punerarya, magkakaibang buwan pinakuha sa kanila ang mga katawan sa boundary ng Laurel, Calaca at Lemery. Yun nga po sir, mga tapod lang po. Tapos may mga tama ng barel. Saan to? Laging ulo. Tapos nakatali ang mukha. Yung iba po. Pero hindi na raw matandaan ng punerarya kung anong taon ito at wala rin daw silang hawak na record. Ano pong re-record ko? Kasi walang ID, walang tato. Ang mukha, pagana, hindi na makilala. Bulok na. Wala po talaga. Tapos lagi po silang lahat nakabrief lang. Nung wala raw kaanak na nag-claim sa mga katawan, nagpaalam na raw siya sa pulisya na ipalibing ang mga ito. Ayon kay Remulla, ang mga pinahukay na labi sa public cemetery sa Laurel ay mga katawang lumutang umano sa Taal Lake noong 2020. Posibleng may kaugnayan daw ang 3 bangkay sa Isabong at iba pa sila sa 34 na nawawalang sabongero. Base sa impormasyon nila, may 3 nawala sa Lipa noong 2020, kabilang ang isang babae. Isa raw sa mga nakuha ang nakitang posibleng babae. Kasama sa pahayag niya yan, na in Lipa, there was a pregnant woman. Parang yun ang nakikita namin na possibility. Kasi pagdudugtungin mo yon, tapos meron pang ibang telltale signs, but I cannot reveal to you now. But there was a telltale sign where he said that that is probably the people who were picked up and killed in Lipa, from Lipa. Nagtanong ang GMA Integrated News sa pulisya para hingin ng record ng mga naturang katawan. Pero ang hepe ng local police, hindi raw magpapa-interview dahil wala siyang otoridad magsalita. Meron din dapat record ang Office of the Civil Registry ng mga inililibing sa bayan. Yung pong aming record nga po niyan, sa lakas po ng Bahang Christine, ang aming pong munisipyo na pasok ng baha, daladala po yung aming record. Base sa paglalarawan ng taga-punerarya, natuntun namin sa tulong ng mga residente ang isang site na sinasabing pinagkuhanan ng mga bangkay. Tri-boundary ang lugar ng bayan ng Calaca, Laurel at Lemery. Sabi ng isang residente roon na humiling na huwag ipakita ang kanyang mukha, marami na raw nakitang bangkay sa bangin. Mga 3 o 4 daw ang nakita niya noong 2021 hanggang 2022. Hindi raw niya masabi kung konektado ang mga bangkay sa missing sabongero. Yun po yung mga binabaril lang na parang pinagbibinta mga adik. Yun ang tansya nyo. Wala ba dyan yung sinasabing sabongero? Hindi po na ano po yung mga sabongero dito. Hindi nyo alam. Tingin mo sabongero ba yun? Hindi po.
Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.